Amado Romualdez Araneta Marcos, mga sindikato. Okay? Of course, hindi ko may kukwento sa inyo ang buong libro dahil kailangan ninyong kayo mismo basa. Hindi natin pwede ikwento ang lahat ng mga eksena sa libro. Pero ang kikwento ko lang sa inyo, yung mga na-vlog ko na nandoon sa book. Na-imagine ninyo na yung mga information ay the new no limitang here, sabi ni Elisa Palazzo. So yung mga nandoon, mga kababayan sa book na ito ay confirmation sa napakaraming expose natin. Okay? Pero umpisahan natin na tama ang nakalagay sa book, number 1, yung itinakil doon, ang umpisa talaga, na pinagbintangan si Attorney Vic Rodriguez, sinira ni Lisa Tanas at ang kanyang mga aso o kanyang mga julol o yung mga bataan niyang may Tita Aida na niyakap na ng Tita Aida at mga bayaran, mga jutang ginimes. Okay? So, babalikan ko uli yung July, okay, of 2022. Nung nasa Pilipinas ako, na sinisimula ng sirain ni Lisa Marcos, etong si Attorney Vic Rodriguez. I was there in the Philippines, July 22 nga ako, 23 ako bumalik ng Amerika eh. So anyway, doon pa lang nakaramdam na ako ng wala talagang unity team at doon pa lang nakaramdam na ako na something dito kay Lisa Tanas at sa mga kanyang ampon. Kaya kami nag-speak up. So dito sa book na ito, meron doong senaryo na si Lisa Tanas ay talagang walang hiya. Okay. Ano muna pala? Mamaya na pala yung topic na to. Dito muna tayo simulan sa pagsira nila kay Attorney Vic Rodriguez na nagbibenta daw ng appointment, meron daw 69 na offshore accounts. Ulitin ko, for sure, yung nakapollow sa akin, naalala nyo to, isa po sa kaklase ba ni Marcos to, basta very close sa kanya, ang nag-feed sa akin about kay Attorney Vic Rodriguez, about dito sa offshore account na sinasabi nila. So, imposible naman na magkakaroon ng offshore account ang isang executive secretary na hindi umaalis ng bansa. Diba? At paulit-ulit ko sinabi sa inyo, kung meron siya mga offshore account na galing sa pagnanakaw or whatever, diba? Bakit hanggang ngayon, tama yung book, okay, bakit hanggang ngayon, walang mailabas ang kampo ni Lisa na isang offshore account ni Attorney Vic Rodriguez at bakit nila hindi kinasuhan? Imagine mo, out of 69 accounts na sinasabi nila, ni isa doon wala at hinahamon pa nga sila. I think sa mga interview ni Attorney Vic, nasabi niya na, hinahamon pa nga sila na, magbigay kayo ng isang account man lang na meron ako at mag-execute ako ng SPA. So you can withdraw the account, whatever, ganyan. So doon, na-confirm yung ating mga, of course, ang ating opinion, ang ating pagsasalansan sa mga bagay-bagay. So, then, meron ako nabasa doon na part na nung time na nagka-COVID si Bangag Jr., that was in July. Okay? Na nagpatawag ng meeting si Lisa Tanas. Nagpatawag siya dahil si Kuting ay may COVID-COVIDan, okay? Nagpatawag si Lisa Tanas ng meeting with Abalos, Angting, at Lagdameo at iba pa, alright? At umakting siyang presidente. Okay? At talagang ang description nga dun sa book ay umarte siyang akala mo kung sino na nakapamewang na ano kay Attorney Vic, nagngangal-ngal kay Attorney Vic kasi gusto niya siya ang masusunod. Okay? So July daw 'yon. Nangyari yung yung eksena na 'yon. Hindi ko na ililiteral yung yung kwento kasi wala na excitement pag natin yung book. Pero ito yung generalization lang. So naalala ko, naikwento ko na to sa inyo nung last 2022
na si Lisa Tanas, dahil nung time na yon nagngangal siya kay Attorney Vic during that time, ang ginawa, okay, yung during that meeting, dahil hindi sila nagkakaroon ng peace of mind, dahil demonyita to si Lisa so nagkaroon ng Zoom meeting with Kuting. Alright? So nung Zoom meeting, di ba nag-meeting sila personal with Attorney Vic at yung tatlong yon, tapos biglang pumasok si Marcos Jr. sa Zoom meeting. Naulat ko to sa inyo Kumbaga doon sinabihan si Liza na kumbaga, sabi nga, hindi ko na ba sasabihin yung eksaktong statement. Kumbaga, kinampihan during that time ni Marcos Jr., pinanigan niya si Attorney Vic na somehow he's doing the right thing as an executive secretary. So, ang ginawa ng bruha, ng babaeng leader ng sindikato ay nag-walk out at pumunta ng Baguio. Ang sabi sa book second week, na tandang-tanda ko to, na may nag-chika boom sa akin. Ito, pinicturean ko yung yung message sa akin ni Lisa. Ito. Na si Lisa ay pinapunta sa Baguio dahil pakialamera, gustong siya ang masusunod sa lahat ng mga appointees. So true enough, ito po yung message si Lisa sa akin. Yung kanyang greeting sa akin. Ito, pakinggan na lang natin. Ayan, July pala. Nakita nyo yan, July 8. Sabi niya, hello from Baguio. Pakinggan natin ulit kung anong sinasabi niya dito sa kalechihan niya. Okay, tingnan natin. At tatandaan niyo pa to yung message niya sa akin. So habang binabasa ko yung book, eto yung mga pangyayaring yun. Sabi ko, eto yung sinasabi sa akin na pinapunta siya sa Baguio kasi epal siya. Okay? Hi, Monica. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio, taking a little break. I need to stress, di ba? And think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay here for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Okay. So, yan yung mga time na yan. Okay, diba? Ang bait-bait. Pero, yung time na yan, so, habang binabasa ko yung book, sabi ko, siguro, eto yung time na nag-message siya talaga sa akin. Dahil, siya, malungkot. Dahil nga, kinampihan ni Kuting, si Attorney Vic during that meeting. Diba? So, pinabalikan ko yung nakaraan. So anyway, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga pangyayari na talagang itong babaeng to ay isang malaking sindikato. Alright? Fast forward tayo. Okay? So yun ang nakasulat dyan sa meeting na yan, ay nakasulat sa book na yan. So confirm yung mga na-inform sa akin. So that's number 2. Then, mga kababayan, talagang grabe ang pagkawalang hiyang ng babaeng ito. Di ba nung September, okay, yun yung time na talagang bugbog na si Attorney Vic, talagang dinurog ni Lisa Tanas dahil gusto nilyang mawala si Attorney Vic as Executive Secretary. Ngayon, mga kababayan, kaya naman pala, hindi kayo talaga makaka-move forward, hindi kayo makakabangon kasi talagang nagpapatakbo sa bayan, sa Pilipinas, ay isang malaking sindikatong pamilya. Si Martin Araneta, si Lisa Marcos, at etong si Romualdez. Why? Okay? Dahil bago pa umupo si Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary, mga kababayan, actually may nag-post na nito. Kaya nga sabi ko, habang binabasa ko yung book, kung may matino lang tayong gobyerno sa Pilipinas, hindi pwedeng, dapat kasuhan ang mga demonyong karakter sa libro ni Attorney Vic. Actually, bago pa yung libro niya, na-expose na rin natin ito, yung mga pinag-uusapan natin. Pero alam niyo ba, mga kababayan, okay, na itong hinayupak na babaeng itong si Lisa ay nag-forward ng special list of applicants. Nasa book po ito, kaya you really have to get this book. Okay?
Ayan. Napost na to ni Mother. Ayan. Special list of applicants. Okay? Si Lisa po ang may gawa nito. Nakalagay dito, mga kababayan, kung sino-sino ang gusto niyang paupuin. Ipa-appoint na kahit ito ay mga sindikato o ito ay may mga masasamang record in the past sa government. So dito sa librong ito, kung matino ang ating gobyerno, may matino pang natitirang ahensya sa gobyerno, dapat managot ang buwaka ng inang Liza Marcos, ang jutang Genemes na si Martin Romualdez, at ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta. Kasi yung mga in-expose ko sa inyo, nandito ang karamihan sa book ni Attorney Vic. So balikan natin dito sa special list of applicants. Imagine nyo mga kababayan, kung natatandaan niyo si Taning, ay nagpakalat sila ng kasinungalingan about me, na kaya daw po ako ay naging kritiko ng bangag na si Junior, Marcos Jr. ay dahil hindi ako nabigyan ng appointment. Nakakaloka, di ba? Nakakatawa pa nilang mga kasinungalingan. Tignan natin. Bakit nabura to? Okay. Dahil dito, mga kababayan, si Taning ay nakasulat dito na nirecommend, medyo bumalabo lang ito. Ayan o, as office in the of the Presidential Advisor on Political Affairs, tsaka dinaldal niya to, di ba? Siya yung nakasulat diyan. Ayan yung pangalan niya, burado lang oh. Oh. Yan, nirecommend siya ni Lisa kasi gusto niyang magano dahil yun, may may tanning, di ba? Anyway, may tanning daw, di ba? Alam niyo na yung story na yan. So, siya pala nakalagay dito na nagpaupo. Imagine mo, ang galing nilang magbaliktad. Kasi kung kung ako ay nag-apply, dapat nandyan sa listahan ni Attorney Vic na ako ay nagsabi kay Lisa Canas, di ba? Tignan ninyo mga kababayan. Kung babalikan ninyo yung 2022, pinakalat nila. Kaya ako nag-start maging critic nitong gobyernong bangag dahil hindi daw po ako pinagbigyan na magpa-appoint dahil ako daw nag-apply. Kung si Lisa ang aking ka-elbow to elbow, which is siya naman talaga, ang kausap ko dyan, hindi pa sana nasa listahan ang pangalan ko na ako ay nagpa-appoint? Well, wala. Okay? Ngayon, mga palangga, dito sa listahan ito, may mga remarks ito. So imagine nyo mga palangga na si Marcos Jr. ay talagang weak at walang bayad at ito ay paglabag sa batas, paglabag sa konstitusyon, paglabag sa ating lahat ng mga Pilipino dahil bilang isang presidente, siya ang may mandato para magdesisyon kung sino ang i-appoint niya. Hindi kung ano ang gusto ng sindikato niyang asawa. Well, pareho na sila ngayon. Okay? So kung makikita ninyo, nilagyan yata ng X to si Taning eh. Ayan, nilagyan ng X. Siguro si Attorney Vic naglagay ng X dito. Siguro yung nilagay ng X ni Attorney Vic kasi dumadaan sa kanya eh. Siguro yung X na yan, ibig sabihin, no, that's not possible. Diba? Yung mga may X na ganyan. So, naalala ko pa, dahil sinabi ko rin sa inyo na handang-handa na si Taning na mag-o-taking dahil nagawa na yung kanyang barong during that time. Kaso lang naudlot ang kanyang pag-o-taking dahil next nga naman ni Attorney Vic. Kasi paano mo naman tatanggapin yan? Parang wala sa katinuan ang mga pinagagawa sa buhay. O ayan. So anyway, highway. Dito sa special list na ito, mga palangga, lahat ito ay ito mo yung mga pangalan dito ha. Ito yung mga minention ko sa inyo. Hindi man lahat. Ayan, Michael Ma, Special Envoy to China. Siya ay pang number 3. Number 3 sa listahan. See that? Ayan ba? Michael Ma. Ayan po, Michael Ma. So, imagine niyo, so tumpak ang lahat ng mga information na nakarating sa atin at pinakita na rin naman natin sa inyo yung video na in-appoint itong si Michael Ma. Hindi natin alam kung kailan siya in-appoint kasi yung pinalabas nating video
doon sa Chinese Embassy na siya ay ino-honor, ini-introduce siya, ito siya mga kababayan. Michael Ma. Tignan natin. Balikan lang natin to. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, so nakita nyo na. So ibig sabihin, confirm talaga yung sinasabi natin, pero kasi hindi natin alam kung kailan siya exactly in-appoint. Kasi yung video na pinakita ko sa inyo, kuha po yan doon sa Chinese Embassy noong June 6. Okay? June 6. So hanggang ngayon, kung may matino tayong mga reporter, mga media na mga jutang jenemes, yan ay tututukan ninyo. Yung dating executive secretary ay nandiyan na sa book niya. And then also itong mga dokumento na to, kung ito ay kasinungalingan, dapat kasuhan ni Lisa Tanas, si Attorney Vic, kung ito ay fabricated. Diba? O ayan, media, mga yawa mo. Ayan si Michael Ma. Hanggang ngayon, hindi sumasagot ang gobyernong bangag. At hindi po sila nag-release ng appointment letter o hindi nag-take ng oath si Michael Ma. Pero ang mga yawa na mga mainstream media na ginagago ang Pilipino, hanggang ngayon ayaw nilang pag-usapan. Dahil what? Takot kayo kay Sindikato Lisa? Baka gurgurin kayo? Nasa inyo ng palad lahat. Ano pa ang silbi ninyo? Well, wala kayong mga silbi. We all know that, mga palangga. Mapagod lang ko sa nga bells dito. Alam natin na ang mainstream media ay wala sa ayos. Okay? O mga giatay. Then, dito, ito yung mga sinira natin dati, ayan, patay na to. Wala na to. Well, si Hubert Guevara, wag na yan. Dead na yan. Okay? Questionable pa nga yung pagkatsugi niyan. Baka na gorgor ni Lisa yan. You'll never know. Ito, questionable. Ayan si Mel Robles. Diba? July pa lang, ito siya. Ayan. Ayan pangalan niya. Kita niyo ba? Apat ganyan. So, July pa lang, doon pa lang ako sa Pilipinas. Binuboljak ko na ito. Dahil ito ay may record, may kaso in the past. Kaya nga sabi ko, ito ba ang magbabangon sa Pilipinas? Alam mo, sabi ng palangga ko nung ako'y nasa Pilipinas, sinabihan niya ako, I think nakwento ko sa inyo, sabi niya, huwag ka munang magsasalita dyan patungkol sa mga ina-appoint ni BBM, ni Lisa. Kasi hindi natin alam kung anong kayang gawin sa'yo. Alam mo, true enough talaga eh. Dapat, di ba sabi ko sa inyo, mag-extend pa ako nung time na yun, nung July na yun. I decided last minute, sabi ko, umuwi na ako ng Amerika. Kasi nag-aalala sa akin yung palangga ko during that time, dahil ang ngangabels ko, nag-uumpisa na akong binuboljak ang gobyerno. So imagine ninyo, kung pala ako'y nag-stay for a while sa Pilipinas, baka pwede akong pagbintangan ni Lisa Tanas na gumurgor ng tao at ibintang sa akin dahil ako ay kritiko, katulad ng mga ginagawa ngayon sa mga inaakusahan nila ng kumitil ng ganito, di ba? Katulad ng nangyari kay Percy Lapid, kay Ka Percy Lapid. Siya ang pinakaunang okay, balikan natin si Ka Percy Lapid. Si Percy Lapid po, siya ang pinakaunang kritiko ni Marcos Jr. pagdating sa sugar smuggling, At doon sa kanyang mga nakaraang report nung siya ay nabubuhay pa, sinasabi niya na ang involved sa smuggling ay mga kamag-anak ni Lisa Marcos. True enough. Mamaya, papunta na ako tayo dyan. Kaya, di ba, siya ay ginurgur, pinagbintangan si General Bantag na dating tao ni Pangulong Duterte. Tanungin ko kayo ng mga supporter ni Ka Percy Lapid. I hope we can get a beautiful, not a beautiful, a good story from maybe later, Question.
Kung bang, kasi kritiko din si Percy Lapid ni Pangulong Duterte, kung bang ibibintang sa tao ng mga Duterte sa 6 years na nag-criticize si Percy Lapid, bakit pa siya pinatagal ni Duterte? Kung yun ang narrative na gustong sabihin ng bangag na gobyernong ito, na ang tumegi kay Percy Lapid ay mga Duterte o Duterte's appointee, di ba? Bakit buhay pa si Percy Lapid noong hanggang naging presidente si Bangag Jr.? Kasi kung talagang siya ay gustong kitilin noong panahon ni Duterte, dapat nagurgur na siya. Di ba? Unang taon pa lang, kung yan ang naratibo na pinapakalat ng mga yawa na si Duterte ay ganito, ganyan-ganyan, di nang gugurgur ng media, sana nagurgur na siya. Bakit buhay pa sila Maria Ressa? Okay, now balik tayo. Bakit ko binanggit yan? Kasi siya po talaga, that was October, nag-drive pa kami, shoutout kay Palangga, Don Rolando, na may text sa akin, na kaibigan ko sa politika din. Sabi niya, Miss Maharlika, tignan mo tong story na to. Sabi niya si Percy Lapid. Actually, di ako nanonood kay Percy Lapid nung time na yun. Hindi rin ako nanonood sa kanya. Sabi niya, paktignan mo to. Sabi niya, ang binubukaya nito, mga smuggling. Okay? Gobyerno ang may gawa nito, Well, ano pa nakikita niyo? You decide. Bakit si Percy Lapid ay nagurgur? Dahil binanggit niya na ang Araneta Marcos ay sangkot sa smuggling. Kasi, mga kababayan, bago natin ito isa-isa, ang dami, mahaba-haba itong vlog natin. Kung ano lang yung maalala ko sa book. Okay? Dahil, nung si Attorney Vic, based sa kanyang book, may pagkakataon na si Martin Araneta ay naabutan niya sa opisina ni Marcos Jr. na may bit-bit-bit na brown envelope na nakalagay doon ang mga personal data sheet o yung mga pangalan ng gusto niyang ipa-appoint sa Bureau of Customs. Saan ba dumadaan ang smuggling? Idi sa Bureau of Customs. Diba? So, diniretso niya kay Marcos Jr. Pero dahil inatasan ni Marcos Jr. si Attorney Vic na dadaan sa kanya ang lahat ng mga appointees at si Marcos Jr. ang magde-decide, kumbaga isi-screen muna, tapos at the end of the day, siya ang magde-decide kasi siya naman ang appointing officer, siya naman ang bangag na presidente. So, yung envelope na yon na bit-bit ni Martin Araneta, na ang intention niya ay bigay kay Marcos Jr., pinaward kay Vic, kaya nga nasa libro siya Attorney Vic. At doon nakalagay ang mga pangalan ng mga binanggit ko na dito. Okay? For sure, doon hindi naman sinulat ni Attorney Vic lahat ng mga pangalan, pero lahat ng gusto niyang paupuin sa Bureau of Customs nando doon. Siguro kasama na sila Rabal, sila Lugin Ang, yung mga nabanggit sa nabanggit doon sa pangalan to sa congressional hearing. Yun mga kababayan. Kaya you really have to get this book para buong-buo yung kwento. Andito pa yung mga pictures, family pictures sa Attorney Vic simula nung bata siya. Actually, wala lang, very emotional ako doon sa yung paglaki niya, di ba? At sabi ko, asan na kayo yung mga picture ko ng bata ko? Kasi talagang detalyado. So, ganun pa man, mga kababayan. So, na-confirm na ang sindikato sa Bureau of Customs ay according to our source in the past, and according sa report ni Clarita Carlos, nabanggit din si Clarita Carlos dyan, mga palangga. Nabanggit din siya dito. Ayan o. And anyway, na lang natin, summarize na lang natin. Alala ninyo, ang vlog natin na ito, I think, January. Yeah, January, pero I started December of 2022, naalala ko Kapag atak-atak na yung vlog natin. Di ba sinabi ko sa inyo na si Clarita Carlos ay may natanggap na report, NICA report, na ang mga sangkot sa smuggling ay pamilya ni Marcos Jr. at ang kanyang brother-in-law na si Martin Araneta. So, anong ginawa kay Clarita Carlos? Paulit-ulit na lang natin, di ba? Sumulat si Clarita Carlos, binasa ko na sa inyo, na nagsusumamo siya, na manatili siya sa pwesto.
Sabi niya, ginagawa niya lang yung tama. Okay? Ginagawa niya lang yung tama. So, ito yung nika-report sa kanya, Mr. President o Miss Butod, Lisa, nasa mga kamay ninyo. It's up to you kung gagawin nyo yung tama. Diba? Paulit-ulit natin binablog dito. Nandiyan po yan sa book. So, ngayon, ang point dito, kung ito ay fabricated story, kung ito ay libelous, they have all the money, people's money, para gipitin si Attorney Vic. Bakit ni isang kaso tungkol dun sa offshore account, and now here, wala silang maibato? Anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, totoo lahat ito. Kasi kung ikaw ay nasa pwesto, tapos malinis ang ginagawa mo, zero talagang para sa bayan, mga palangga, gagawa ka ng paraan kung paano mo ito pasisinungalingan ang sinasabi ni Vic Rodriguez sa kanyang libro. Pero paano mo papasinungalingan ito, mga palangga? Nandito yung ebidensya. Kaya sabi ko sa inyo, you have to get your copy very soon. Sa Pilipinas, available na. But ang GCash kasi na pinost ni Joey is puno na daw po, kaya hindi makapasok yung mga payment nyo. So we'll announce very soon. So ngayon, habang binabasa ko, napakasakit. Okay? Napakasakit na grabe yung ginawa sa atin. Dating executive secretary ito eh. Abogado ito eh. Hindi naman ito dugyot na, bataan ni Lisa na mga uhugin na magyaw-yaw ng yaw-yaw, maka-invento lang ng kwento para mapanira. Ito dokumentado, nandito sa loob lahat ang dokumento. May pirma. You know what I mean? Sabi na Alicia, may hangganan ang lahat ng kasamaan. Okay, tingnan natin. Balik tayo dito. Okay, tapusin muna natin. So, yun na nga. May pagkakataon na yung brown envelope, gusto ni Martin Araneta ipa-appoint yung mga sindikato na kauri niya. And also, true enough, si Clarita Carlos tinanggal dahil nireport niya dahil gusto niyang somehow, in fairness kay Clarita, during that time, kaya niya sinabi niya na ginagawa niya lang yung trabaho niya at sabi niya ang issue sa smuggling ay is a national threat o national security. Kasi, kasama dyan ang food security. Diba? Pag nagutom kayo dahil nilamon na lahat ng mga yawa, edi patay, gurgur kayong lahat. Diba? Parang ganon. So ngayon, nireport ni Clarita yon. Kaso lang, si Clarita Carlos ay nilamon na at nawala ng prinsipyo. Kasi after that, tinanggal siya, di ba? Sumulat siya, dinligwak talaga siya. Para manatili siya, para manahimik siya, binigyan siya ng generous allowance si Lisa. At sinabi ni Clarita yan sa letter. Hindi yan pwede hindi siya sumasagot. Hindi yan pwede pag sinungaling ni Clarita. May hawak tayong ebidensya niyan palangga. Pag ngumalngal siya. Okay? Then also, ang sabi pa nga ni Clarita, ipapatawag daw siya ni Martin Romualdez at mag-work sa kanya, bibigyan siya ng post sa di ba, nasa balita naman yan, sa Congress. Tapos ang sabi pa nga niya, sana may budget. Di ba, Clarín? Kaya nga sabi ko, sayang si Clarita Carlos na Machiavellian eklabush, pero nilamon siya ng sistemang pagnanakaw o korupsyon sa bayan. Nilamon siya ng korupsyon. Kasi kung ako ganyan nakaka-edad ko, kahit dito edad ko, hindi ako magpapasindak lalo na sa edad niya. Kasi kumbaga ilang bulati na lang ang pipirma sa'yo pag ganyan ang edad mo. Kasi ang buhay, stages yan. Pag ganyan edad mo, yung tugod na. Kung may mga mali kang ginawa sa buhay mo, itama mo at magbabago buhay ka kasi haharap ka na sa haharap ka na sa lupa, di ba? O kakain ka na ng mga uod in the future, in few years. You know what I mean? Okay, so confirmed kasi nandyan sa book ni Attorney Vic. Ngayon, ito pa yung mga listahan ni Lisa. Ito kaya, obvious naman ito. Oh, Diyos ko, lahat ito halos mga tinira natin. Oh, yan, si Jomar Canlas. Oh, si Lumagi. Oh, tignan mo ito. Yogi Filimon. Ayan, inekis na ni Attorney Vic siguro. Kasi Attorney Vic ba nag-ekis nito sa Bureau of Custom. Ayan, Yogi Filimon. Yan sila ay mga kilalang mga smuggler. Ayan po, smuggler dyan sa Bureau of Customs. Kaya wala na kayong aasahan sa gobyerno natin dahil
pinaupo na ni Lisa ang mga magagaling na kawatan at mga sindikato. Ay wala kayong aasahan. The only thing you can do is get them out. Hilain nyo sila. Pero kayo mag-alala. Papunta tayo dyan. Alright? Sino pa to mga to? Tignan natin kung may kakalala ako dito. Nandito yung pangalan ni Paul Soriano. Oh, well, naligwak na rin dahil, you know. Pero alam niyo naman yon, natural born US citizen. Never nag-renounce ng citizenship. Alam niyo, mga buwakan ng ginemis na mga kongresista at senador, ang sarap talaga nilang patalsikin lahat. Yung institusyon na yan dapat mawala na. Alam mo kung bakit? Napakalaki pong bagay itong issue na ito noon pa kay Paul Soriano. Natural born citizen po siya, Amerikano siya. And up to now, ang ginagamit niya pag nagta-travel siya ay US passport. Kung matino ang kongresista at mga senador natin, isang patawag lang yan sa immigration, paimbestigahan lang yan, makikita nila kung ano ang passport niyan. Nilik nga nila yung US passport ko. Pero tinanggal nila, di ba? Nilik nila. Pinadukot ni Lisa sa immigration, tanginang yan, hindi ko sinishare ang US passport ko. Pero nilik nila sa Twitter, thank you kay Joey, siyang nag-send sa akin, pero dinilit kagad ng mga hinayupa, mga takot. Kasama po yan sa case na inano ko dito. Sinabit ko dito. So imagine mong hayop na yan, na Lisa na yan. Eh, Gigimonyo yan, leader talaga ng sindikato yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, number 1, yaan ay kasalanan, labag sa batas na mag-appoint ka ng natural born citizen na hindi nag-renounce ng citizenship. Yun. Next, ano pa yung mga pangalan dito? O, see? O, sino to? Oo. Ito yung kanyang nagbigay kay Lisa ng pera, campaign money. Land Bank of the Philippines, itong si Michael Escaler. Ito yung was it Michael Escaler sa yung nagbigay ng ano? Dito yata sa picture na ano natin. Escaler. Wait a minute. Ito, Escaler. Ito ba yun sa sugar? Ayan. Ito. Ayan, tingnan natin. Ayan, Michael Escaler. Remember that, mga palangga? Yung pinayagan ni Marcos Jr. na mag-import ng asukal kahit walang sugar order number 6. Okay? Nakita nyo na yan? Kita mo, nag-swak sa banga lahat yung mga inulat ko sa inyo. Akalain nyo, mga palangga, lalabas pala sa libro ni Atty. Vic Rodriguez yan. Ayan yan, Michael Escaler, CEO, All Asian Trade. Alright. So yan ay confirmation lang at na-validate natin dahil ito pong binabasa ko sa inyo sa kapapasok lang. Listahan ni Lisa Tanas. Kulang, ano yan, 3 page yan, mahaba nga ito. Ito yung mga gusto niyang ipasok. Ngayon you decide. Sabi ko sa inyo, nasa inyong mga kamay, di ba? Whether you're red or pink, who you are. You're Filipino. Kailangan ipagtanggol mo ang bayan ninyo at kayo ay maging matalino at magising. Ito si Demi Sagala, nandito pala, yung kasama ni Lisa dito. Ito, nalala niyo to? O, yan. Yung nandito siya nakikialam, o, yan ang hinayupak. O, yan. Kasama din pala dito si Demi. Pero later on, tinanggal na rin. Nire-assign itong Demi. Tignan pa natin kung sino mga nakalagay dito eh. Uy. Tignan natin kung sino pang mga importanteng mga tao dito. Grabe, ang dami listahan ng demonyita, oh. Okay. Mga iba, hindi ko nakakilala dito. Yung si Santiago, yung J. Santiago, na inassign na sa PPA, kasama yon. Wait a minute. Okay. Michael Ma. Okay, tingnan natin yung kabila. Dami kasing dami kasing anyway, yung iba hindi ko nakilala dito. But ganun pa man, mga kababayan, okay? Ang punot dulo ng inyong kahirapan ngayon ay ang tandem ni Lisa, tandem ni Tambaloslos at ng kanyang kapatid. Dahil patuloy silang nagpapahirap sa inyo. Tapos mga palangga, let's talk about Altenco. Ayan, no? Kasi, remember Pagcor? Nalala niyo yung issue sa Okada na sinabi ko sa inyo na si Lisa
ay nakipag-meeting kasama si Inigo, kasama si Bibot Nolan. Naalala ko, nandyan pa rin sa akin yung picture, pero palayo na, hindi ko na-ready. Naalala ko yung picture, si Lisa nandito, sa harap niya si Bibot Nolan, tapos si Altenco nandito, tapos nandito si Michelle Lazaro. Anyway, nakalagay po sa book ni Attorney Vic, mga kababayan, na dapat pala, okay, ang i-appoint as PAGCOR chairman ay yung si Ram Antonio, brother-in-law ni Lagdameo. Yun daw ang gusto ni Bangag Jr. talaga na i-appoint. At nag-agree naman daw si Attorney Vic na yun ang ma-appoint kasi kaibigan ni Bangag at may trust siya, dadadadada. So ngayon, mga palangga, okay, sino ang may gustong ma-appoint si Altenco? Okay, may pagkakataon, nung andun pa si Attorney Vic Rodriguez, na pumunta si Martin Romualdez at ito si Mitch Lazaro na kung saan ay tawag dito, isa yun sa mga kasabwat ni Romualdez doon sa kung paano sila kumikbak sa Okada. Alright, so nandoon sa office ni Kuting, si Michelle Lazaro at saka si Romualdez. Eto, yun pa lang may gustong kay Altenco ay si Romualdez at saka itong si Mitch Lazaro. At syempre sa mas nilisa pa na siya. Ngayon, ang sabi ng Attorney Vic ay, sir, parang ganito, hindi to eksakto sinabi, kaya kailangan nyo magkaroon ng book. Nakakompromiso ka na doon kay Ram Antonio, di ba? Siyempre dapat may palabra de honor ka, ganyan-ganyan. Nakakompromiso ka na doon, dadadadada. But, nakiusap itong si Tambaloslos at saka yung Mitch Lazaro na 1 taon lang si Altenco kasi may gagawin daw sila. Nakalagay sa book, may gagawin sila. So, naalala ninyo yung vlog natin patungkol sa Okada dispute between the owner, yung si Mr. Okada, at may dispute sila ng kanyang anak at yung, maraming personalities, nandyan sa vlog natin. So, ngayon, mga kababayan, kaya pala yung, habang binabasa ka, may aayusin. Kaya pala, remember, na naibigay na ng korte ang pamamahala kay Mr. Okada, di ba? May may court decision na yan. Tapos ang ginawa pala nila, kaya pala nung datos itong tama yung pagkaalala ko kasi hindi ko na-review, no? Dahil sa dami ng information. I think that was September. Kaya pala nag-issue ng resolution si Altenco na ang pamamahala ay kunin kay Mr. Okada the father at ibalik doon ay kunin itong mga kanyang anak at din sila Mitch Lazaro. Ditong lahat yung mga nireport natin, mga kababayan, na nakiusap itong si Tambaloslos na i-assign si Altenco kasi may gagawin sila. Yun na yung ginawa nila. Binawi nila illegally, pero ginawa nilang legal. Diba? Dahil sa impluensya ni Tambaloslos. At diba, naalala nyo, sabi ko sa inyo, tinawagan ni Tambaloslos ang Supreme Court para baliktarin ang desisyon pabor sa kay Michelle Lazaro. Remember that? So, nandito po sa book yan. So, anong gagawin nila? Di mag-neck knock. O, tignan ninyo. Ando doon si Lisa sa picture. Di ko pa napapakita yung picture din. So, lahat ng information natin, dito, na-verify natin kasi si Attorney Vic is Executive Secretary during that time. So, nakikita niya yung mga tao na gustong ipa-appoint. At yun nga, inatasan naman siya ni Kuting doon. So, kaya yun ang nangyari pala. Kaya si Altenco ang naging PAGCOR chairman. Okay? So, yan ang mga chika, bumbu, mga palangga. How sad is that? Okay? Gaano kalungkot sa mga Pilipino na ang nagpapatakbo sa inyo ay mga sindikato. Okay.
Tingnan natin. Sabi ni Palangga, dapat mabuli yung libro. Yan. Makabili na ng libro na yan para ipabasa ko sa mga kasama ko na lutang pa rin. Yes, okay. Magregalo kayo ng Palangga. Dapat kayo mga bata, mga high school, kahit elementary, mag-start na magbasa nito. Ipabasa nyo, mga kababayan, ipabasa nyo to sa kanila kasi napaka-importante talagang malaman ninyo. Sabi ni Palangga, yes, swak lahat. Si Ina, lahat ng expose niya, Miss Marlica, bang na bang. Nagulat talaga ako. Tapos binabalikan ko yung mga istorya. Sabi ko, sa dami ng information natin ng mga Palangga. Talagang grabe. So, then, also, yung sinasabi nilang kapito ko si Attorney Vic, remember? Na from Chief, okay. Iniisip ko yun, dami kasi information sa libro. Ayoko nang basahin sa inyo. Gusto ko kasi yung maalala ko, para impromptu ba. Naalala nyo, September of 2022, nung expose ko sa inyo na talagang may appointment si Attorney Vic as Chief of Staff. Tapos ang pinalabas niya nila Enrile, ang pinalabas niya nila Taberna, yung mga asong julul ni Lisa Tanas, ang pinalabas niya ni Bersamin na there's no such thing na may appointment si Attorney Vic Rodriguez as Chief of Staff. You have to get this book kasi nandito po yung ebidensya. Nandiyan dyan sa loob. Pinirma ni Marcos Jr. Then, ang sinabi ni Attorney Vic sa kanya ay, boss, kasi di ba kinreate lang yung yung appointment na yun, wala, kumbaga hindi nag-exist yun, di ba? So ginawa lang yung yung appointment na yun, parang new creation, as a part of Office of the President. So, syempre, matalino si Attorney Vic kasi abogado yan eh. Ang gusto niya na talagang dapat magkaroon niya ng executive order which is i-release sa tao na talagang sa bayan na talagang inatasan siya ni Marcos Jr. na siya ay maging Chief of Staff. Okay? So, nagkaroon po ng Executive Order number 1 nandito sa librong ito. Okay? Hindi ko papakita kasi, andyan sa loob. Kasi hindi ko alam kung saan ko pahanaping page yun. Okay? Nandyan dyan sa loob. Meron at talagang pinirmahan niya ni Marcos Jr. na i-assign si Attorney Vic Rodriguez as Chief of Staff at kung ano man yung mga functions siya as Executive Secretary, walang magbabago, ganun pa rin, basta mag-work pa rin siya kay Kuting. Pero, yun nga, nung pumunta sila sa New York, nasa aeroplano dyan din. Nasa aeroplano, ang sinabi ko sa inyo, ginombag ni Lisa si Kuting Jr. nung papunta sila ng New York, nung nalaman niya na in-appoint si Attorney Vic as Chief of Staff. At true enough, hindi magsisinungaling, may perma ni Marcos Jr. Kaya nung nakita ni Lisa, di ba naalala niyo yung ano ko sa inyo, yung demonstration ko na sinabi ni Lisa Tanas, bakit pinarmahan mo itong Chief of Staff? Ginanon yung papel? Kasi may witness doon eh. Di ba? Sino ang witness doon? Si Ivan Uy. Chinika niya kay Glenn Chong. Tapos chinika din natin ni Glenn Chong sa akin. O, di ba? Yun ang chika boom. Yun ang puting ahas namin. Si Ivan Uy. Di ba? Ang eksena doon, sinapak ni Lisa. Pero dito sa libro ni Attorney Vic, sinabi niya lang, she scolded Kakuting. Hindi sinabi talagang sinapak ng bonggang-bongga. So, kaya sabi ko, oh my God, tanong natin kay Ivan Oy kung, pero nakita niyo naman na, mga kababayan, na nagkaroon talaga ng bukol nagkaroon siya ng pasa kasi dun pagdating nila ng New York ay naka-shades si Kuting. Kahit nasa indoor sila, hindi naman nagsishade si Kuting na naka-indoor. Ako pwede pa. Di ba? Nagngal-ngal si Lisa Tanas sa loob ng aeroplano, isa sa expose, dyan po sa book na yan. So, kung ako ang magsishades sa indoor, maintindihan nyo kasi nagsishades talaga ako sa indoor. That's one of my, my fashion trend. Pero kung si Marcos Jr., na nakita niya sa New York, na naka-shades tapos with that, report sa atin, na ginombag siya ni Lisa nung September, di ba, nung on the way sila papuntang New York, confirm na sa book. At napaka dokumentado kasi nga, balikan niyo po yung mga balita.
Yung Lucas Bersamin, sinungaling yung masyondang yan. Ilang bulatin lang di pumipirma yan. Hindi nyo madadala lahat ng mga ninakaw nyo sa Kabanang Bayan, mga jutang ginemes kayo. Di ba sinasabi niya na wala daw ganun chip, wala daw pinirmahan si Puting, wala daw ganung appointment si Atty. Vic Rodriguez. Masyadong yung binaboy yung tao. Buti na lang kayo ngayon ang naging baboy, di ba? Nasa amin ang huling halakak, tandaan nyo lang yan. Nasa atin, mga kababayan. Nandito po sa book yung Executive number 1 and appointment ni Atty. Vic Rodriguez. So, sino paniniwalaan natin? Yung mga bangag na nagsisinungaling o yung mga dokumento na nandito? Sabi ko nga, kung ito ay kasinungalingan ng mga dokumento, file a case against Atty. Vic Rodriguez. You Puting, you Risa Tanas. Di ba? Sabi ni Miss Good Shot. Guys, bakit na lakas ng Duterte, swak natin lahat ng mga bangag sa Inodoro. Yeah, let's talk about the delivery of the books here in Canada. Okay, but by the way, we're working out na sa Vancouver, okay? Mag-ano tayo. Pero we'll talk about it talaga. Basta sure na ang Amerika ko ay sa akin kayo umorder. Kasama ko si Rolly. Diyan ang katuwang ko dyan kasi hindi ko na kaya yan yung mga email ninyo i-forward ko. Basta I will introduce you to Rolly. Bibigay namin yung mga information later. At for sure, you will get your book. Worth reading, mga kababayan. At saka, dapat nga i-master natin to eh. Gusto kong gawing rosaryo to eh. Kabisaduhin ko ng, halos alam ko na yung family aspect natuwa ako. Natuwa ako dun sa family aspect, but that's why you have to read it. So yung pinag-uusapan na lang natin dito, yung mga na-vlog ko na nagkakaroon ng validation dahil nga as an executive secretary, Atty. Vic Rodriguez, dumaan sa kanya yung mga appointment. Okay? Dumaan sa kanya yung mga tao. Kaya galit na galit si Lisa Tanas. Okay? Ngayon, yung patungkol dito sa pagpapakalat nila na si Atty. Vic na may offshore account, demolition job. Kasi mga kababayan, katanungin ko kayo, kahit kayo yung mga pinklawan, dilawan, mga palangga ko, na dati naaway nyo ako, minumura nyo ako, dahil pinasuportahan ko yung Marcos, ngayon dapat magkakampi na tayo. Di ba? Dapat magkakampi na tayo. Hindi ko alam, ba't iba sa inyo tahimik. Pero iba naman, nagsasalita na kayo at umaamin naman kayo na namura nyo ako at ngayon naniniwala na kayo, di ba? Sabi nga ni Atty. Vic, di ba? Walang ebidensya o walang smoking gun na i-release o na ipakita sila kampo ni Lisa. Meron daw puro smoke lang. Sabi ni Atty. Vic. So, alam mo, very interesting yung book at talagang brilliantly written. So, alam nyo, sa totoo lang, yung mga bangag ngayon, natataranta na sila. Di ba, gusto nga nilang pakyawin to? Gusto nilang sunugin. Di ba sinabi ko sa inyo yan? At binanggit din nila Marlon yan ng Third Floor Studio. Binanggit nila doon sa kanilang launching. Kasi, gusto nilang pakyawin dahil ayaw nilang mabasa ninyo. Ba't hindi sila magwawagi? Kasi eto na, lumabas na. And we're waiting for our thousands of copies here. Sabi ni Ina, maganda yung sinabi ni Ina, dapat maging subject sa school ang Kingmaker book na Atty. Vic. You'll never know in the future, mga kababayan. So ano ba yung mga naalala ko dun sa book na mga inulat ko na sa inyo? Okay? How could I buy? Sabi ni Palangga, pag may pumakya, wag ibigay. Sabi, oo nga, Nets, yun nga eh. Yun talaga, yun ang, dapat pag umorder ng 30, very alarming unless na distributor ka. So, si Benny, how could I buy the book? I'm in Jersey City. Benny, mag-email kayo sa akin. Wala pa sa akin yung stocks, pero parating na. Ayan na, sa lahat ng bibilis, lalo na sa Amerika, diba, nandiyan dyan po. Pero kahit sino pwede mag-email kasi kahit saang bansa kayo, i-forward ko kayo kung saan kayo pwedeng mag-purchase. All over the world yan, you can email sa akin. Pero ang Amerika, hawak ko na yung Amerika. Ako na ang reyna ng Amerika, okay? Alright. So, what else?
Sabi ni Palangga, ang tanong, ano kaya ang nararamdaman ni Ethel Imelda dahil sa anak niya na binubugbog lang nila? Ay, wala. I think, wala, hindi na nakikita ni Imelda, ni Madam Imelda yung pangyayari. I don't think so. Wala na siguro siya nararamdaman dahil di naman pinapakita. Ay, gusto kong basahin to. Mirasol, Palangga, mahal, love na love ka namin. Mag-ingat ka palagi. Thank you, Palangga. Nag-iingat ako, Palangga. Si Vega, ay Vega, wag na-receive ko yung message mo. I'll talk to you later, ha? Okay, si Palangga. How many pages po yung book ni Attorney Rodriguez? How many pages? That's a good question, Al. Ganda ng book niya. Okay, 301. Okay, 301 pages. You really have to, para kayo mismo, kaya gusto ko kayo magkaroon kayo, hindi lang dahil, bebenta ko sa inyo. No, this is worth reading. Kasi lahat, kung nakaka-follow kayo sa akin, andito yung confirmation. Dahil dito sa mga ebidensyang ipinakita ni Attorney Vic, akalain ninyo, imagine ninyo, kung hindi nila ginawa kay Attorney Vic yun. Diba? At, well, the thing is, kung hindi sila naging sindikato, edi ma-okay sana. What I'm trying to say, na kung hindi nila ginawa kay Attorney Vic yung kababuyan na pagbibintang kung ano-ano, hindi natin malalaman. I mean, hindi sa malalaman. Malalaman nyo sa akin dito sa vlog, pero wala, I mean, may mga confirmation, di ba? May mga ebidensya tayong pinapakita. Pero mas lalong pinagtibay yung confirmation kasi bilang isang executive secretary nga si Attorney Vic, ulit-ulitin po, yung mga appointments dumadaan sa kanya. Kaya yung mga pangalan na in-expose ko sa inyo, dumaan pala talaga sa kanya even prior sa pag-upo pa lang ni Bangag Jr. Imagine mo, ang intention pala nila mga kababayan ay hindi po kayo pabangunin, kundi sila ay mamamayagpag sa sindikato. And, bago ko makalimutan, grabe, ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez sa book, yung campaign funds, yung mga donation, pwede pang mag-fund ulit sa susunod na election. Talagang meron para silang finance room na tinatawag doon. Diba? Na bulto-bulto daw ang, well, hindi niya sinabi na bulto-bulto yung pera dyan sa book. Pero ako, alam ko na bulto-bulto ang pera doon. Why? Kung kayo'y nakaka-follow sa akin, sinabi ko to sa isa sa mga vlog ko, na mayroong campaign donor na pumunta doon sa HQ, kasi kausap ko yung aking baby girl doon. May baby girl ako doon kausap ko, sabi ko, pati ko sa kanya, wala, chika-chika kami. Siling niya sa akin, Ilonggo na. Sabi niya sa akin, napagtatuloy na na Ilonggo yung kausap ko. Sabi niya, Miss Marlica, sabi niya ng ganun, grabe, sabi niya, merong coaching dumating, then naglabas ng isang bag, at talagang, bumagsak yung pera, nalaglag from bag, nag-joke pa nga ako Sabi ko, makiagaw ka, kukunin mo. Yan, nag-joke lang ako. Yun ay sinushoot doon sa finance room ni Lisa Tanas. At ngayon, nandun sa book pero hindi ko alam na finance room ang tawag nila, but self-explanatory yun. Pero naikwento ko sa inyo yun, na-chika ko sa inyo na talagang ang pera doon naglalaglagan sa HQ. So, hindi nila dineclare yun sa Sosi ni Kuting. Diba? Hindi nila dineclare. Kasi dineclare lang nila yung gusto nilang i-declare. Kaya nga ang question, saan napunta? Saan nila dinala yung pera yon? Kasi according to Attorney Vic, na yung pera na yon, nagstay doon hanggang October daw nagstay doon sa HQ na yon nung nandoon pa siya. Nandoon na daw doon sa finance room na yon. At ang gusto daw ni Lisa doon, idalhin sa kanyang bahay ang perang yon. Kaso may nagsabi na, no, dito lang muna. Pero hindi na alam kung ano nangyari doon sa perang yung pulto-pulto. For sure, napunta sa kipay ni Lisa yun. Kaya nga, di ba, naalala nyo din ang sinabi ko sa inyo, na sinabi ni Lisa na kung ano man ang mangyari, pag natalo si Kuting, okay na sila sa campaign funds. Sino ang nakatanda nun na mga palangga ko? Natandaan niyo yan? Napaulit-ulit kong sinasabi kasi ang nag-chuchu sa atin noon, very reliable. Na sinasabi niya na, okay, alam mo
Yeah. May ginorgor lang ako, mga bataan ni Lisa. Nakagorgor din ako ng isa, mga yawa. Okay? Yeah, sinika ko sa inyo yon. Nasabi ni Lisa, kahit ano na mangyari, mabubuhay na sila sa, sabi ni Emilia Lim, mabubuhay na sila campaign funds. So, by reading the book, na may finance room at ang daming pera na pwede pang i-finance yung susunod na eleksyon, tama yung sinabi nung informante natin sa inyo.